Balik tayo sa mundo ng teknolohiya. Yan ang mga personalidad sa mundo ng teknolohiya na nalalaman mo sa ngayon. Pero may i-discuss akong kakaiba. Alam mo ba, ito yung panahon na wala ka pang laptop at wala ka pang cellphone. Ito yan ang mga computer ng unang panahon. Ito yung tanan Super Mario Bros. Ito yung tipong hindi mo kailangan ng internet. Ang kailangan mo lamang ay yung malalaking disk na isasaksak dun sa computer na ginawa naman ng mga kagaya na nasa teknolohiya. Ito yung isasaksak mo sa yung CRT. Ito yung tinatawag na old model na TV. Yung makakita ka ng hindi flat screen. Ito yon. Yan ang mga teknolohiya dati. Well, anyway, speaking of that, dahil ang taas ng IQ ng Amerika and they love research and development. So, from that, gumawa sila ng kakaiba. Ito na yung lumabas yung nakikita mo. Sino nga yun? Yung pinakauna, si Bill Gates at saka si Steve Jobs. And they created something else. Something else. Something awesome at something unique. Ito na nga yung World Wide Web. Tadadadan! Pero before that, ililink natin yan sa pinakaunang computer ng Amerika. Ito na yung ARPANET. Ito na yung pinakauna internet na ginawa ng Amerika. For you! Hi! Oh, yan ang ARPANET. Yan ang Pentagon. Yan ang Amerika. They created it not for just something else. Kung isi-search mo, pare ko, makikita mo doon kung ano nga ba talaga ang totoong pangalan ng ARPANET at bakit nagawa yung World Wide Web na yan. Marahil hindi mo na alam kung anong ibig sabihin ng www because you have the Google na. Hindi mo na siya makikita sa sa Chrome, sa ganyan. World Wide Web. Yan ang ginawa lang naman ng Amerika. For you. For you. Just for you. Ito na yung internet. Di ba? ARPANET. Ano nga ba nang alam natin sa ARPANET? Well, na-discuss lang naman ito sa amin bago kami naging IT at bago kami graduate. Ito na nga yung si Steve Jobs at saka yung putang inang matalino, the super intellectual one na gumawa ng the first operating system ng ginagamit natin ngayon. Ito na yung nadadownload natin sa ating mga computer. Well, anyway, speaking of ARPANET and the internet, 3 minutes tayo. Nakakatakot kasi pumunta dito yung Pentagon. Alam mo ba yung Pentagon, pare ko ay yan ang defense ng Amerika. Kasi share ko lang naman kasi baka mahilig kang magkalat sa YouTube. Kaya naman sa Google. Kaya naman sa kung saan saang applications na ginagawa ng Amerika. And you don't really know it. Well, yan ang internet, pare ko. Kaya bago ka tumawag na itong bago ka magkalat over the internet at bago ka makipagsapalaran, mainam siguro alamin mo muna ginagawa mo over the internet. Yan ang internet. Yan kaming mga information technologies. Alam namin yan. Dahil yan kami. And before you do it, better think carefully. Because baka mamaya hindi mo alam. Na-discuss ko lang dahil nga from main, yung hardware. Alam mo yung panakapanahonan ni Pangulong Ferdinand Marcos dati na ang TV is black and white. Oh, yan ang nangyari sa Amerika. They also started creating things and they want it to be colorized. So, naging colored. And noong 1993, ang pinakaunang alam kong computer, eto na yon, PlayStation. Ngayon, nag-evolve na siya because you have the internet.
you have the so-called panibagong teknolohiyang create ng America. Iba tayong Pinoy because we like to brag. We like to brag things without knowing na they are ahead of us. Yan. We like to brag and brag. You better know it well because maya, you just don't know what is happening. Masyak ka na lang sa pinaggagawa mo. And sino ang dapat nating sisibin sa mga nangyayari-yari yan? You have to blame the America. Yan ang America. Yan ang internet. Yan ang mundo na pinapasukan ninyo. Yan ang mundo ng internet. Well, we are in the world of technology. Kaya na-share ko lang naman yan. Na-share ko lang because maybe you don't know what you're doing and you're just nagpapa-selfie and you're just nagbi-video. Diba? Nag-video ka, gusto mong magpalabas ng sama ng loob and you did it over the internet, so it's a game over. Yan ang mga mundo ng teknolohiya. If you're asking why kaya nilang gawin yon, well, because they are the America. Sila ang unang gumawa, sila ang nagsimula. They revolutionized it. Tayo lang ang gumagamit. Nakikigamang tayo. Yan, tayo mga pare ko. Just in case, mahilig kang mag-video, memes, ganyan. Tapos, bigla mong naano lang, di ba? Baka mamaya, ganun nga, di ba? And you ask, bakit nila alam? Well, you have to understand the truth na nakikigamat lang tayo ng teknolohiya natin. We do not own it. They created it. They knows it. They knows how it works. And kaboo. Alam mo pare ko, yan ang mundo ng teknolohiya. Yan ang mundo ng internet. Kung nagtatanong ka, bakit? How they do it? Well, they're the Americans. Pilipino lang tayo. Yeah. Ang alam ko niyan, ang World Wide Web is created. Hindi ko na i-share. That's your ano yan? That's your part. Parte mo na yan para mag-aaral ng internet. Pero ang alam ko lang naman, dahil tayo teknolohiya rin, dahil tayo nakapag-aral din. Ang naituro sa akin, pare ko, bakit na Pentagon yung virus? Ala, virus ng Pinoy. Ito yung pinakaunang virus na nagawa ng Pinoy. And America, who knows internet, nagkalat siya sa mundo ng internet. And they own it. Ang nangyari, si Pinoy napunta ng America. And ewan ko lang kung buhay pa kaya siya. Pasensya na. Kasi parang nagtrauma ako dun sa flick. Nag-flick kasi ito yung utak ko. Nag-flick ng 2 times. At yung sabi kong parang nanghina ako kagabi. Well, anyway, gusto ko lang magturo sa inyo just in case because we are in the world of technology. Baka mamaya hindi mo alam yung mga pinag-aarawa mo. Diba? Yan ang internet, Marco. Yan ang mundo ng internet. Minsan ang may na Pentagon dahil sa kaputang-sitan niya sa internet. And took them out of the Philippines and sent them in America. Kaya, yung nangyari kay ex-president Rodrigo Roa Duterte, he better knows it well because, and siguro naman alam ni Tatay Digong yan. He is the president of the Philippines, and he knows it well. Siguro, nagtaka siya sa ICC niya. Sanglit lang. Siguro kung nagtataka siya sa ICC niya, sabi ko na lang doon, nag-a-acting si Tatay because he knows it well. He loves America. He went there. So, he is also president. And nagkalat ng sinyo siya sa sa internet. Ito na yung the takeover of the Pentagon. And hindi siguro naman nangyayari. Because
Alam mo na, you know it well. Kaya sa mga inyo dyan na gustong magkalat over the internet like me, at least naman ako, ano lang, hindi big personalities yung na pamilya-pamilya lang. But if you like, naman na ganyan, so you better know it well how technology works. Sa base ko lang sa experience ko on the sales agent, ito ang explain ko sa iyo how internet works. Have you seen the Live Aid on Have you seen the Live Aid before? Ito yung na-shock ang lahat. Na-shock ang mundo because they were able to televise it over the globe. Yan. Yan ang magic ngayon. That is how the internet, that is how they work right now, the internet. That is how they work, that is how they do it. Kaya nga kung nagtataka ka, bakit all over the globe, we are already filled with internet. So, better know what, yung mga ginagamit sa internet. Na yung sabi kong I have the experience, hindi expertise, I have the work experience on telephone company. The telco, the provider of your internet. The service provider of your internet. The service provider because they have the so-called, alam mo yung nagro-roam over the hemisphere ng Earth. Ito yung nag-hover siya sa, tawag na ito, nag-hover siya sa taas ng kalawakan natin. Ito na yung satellite. They have the hovering satellite above and we have this antenna. Diba? Antennas, satellite. Oh, diba? Ayan yung AT&T. Yan yung internet provider natin. Nakakatuwa lang because parang na-hemorrhage na ako. Nag-click na to 2 beses and mapinipil ko parang unti-unting pumipikit yung mata ko. And anyway, yan ang mundo ng teknolohiya. You better know it well. Baka mamaya hindi mo alam. Etong malupit. In US, we have the World Wide Web. In Korea, they have something else. They have the private internet. Ang kagandahan sa Korea, sa South Korea, because by the year 2000, they are already modernized with technology. They were able to educate their kids at the age of 5 to 6 to build technology. Ito na yung radio. The frequency. They were able to create and impass it to the little kids how frequency work. And by the year 2000, alam mo ang South Korea, pare ko, they have the so-called private internet. Ito na yung sabi kong kung open mind ka, you better go to Korea because they are doing it. They are not talking. Saglit lang Nabulunan si teacher. Ano ba? Sa Korea kasi, kung sa Amerika ron tayong Facebook, sa kanila meron silang private SNS. Ito yung, they created their own internet. Nagpalipad sila ng kanilang sariling satellite over the space. They use frequency. Ito na yung radio nila. Kasi since elementary kid, pinapaga sila ng radio. And they know how to manipulate frequency. Because of that, they were able to create their own private internet. Ito na yung, hindi mo kailangan mag-Facebook, hindi mo kailangan mag-Google, hindi mo kailangan mag-YouTube because they have their own. Ayan, ang isa pang malutong. Kung naaalala mo yung mga ginagamit mong cellphone ngayon like Samsung, ang pagkakapronounce ko dati is Samsung. Korea ang gumawa niyan. They own it well. At aalala mo, the Taiwan, they introduced Nokia. Ito na yung kung naaalala mo si F4, ting ning 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 ning. Oh, yan. Yan tayo. The frequency. How they play. Frequency. Ganyan tayo. Kadihado ba po sa Pilipinas. Yan.
ang private na internet. Yan tayo sa mundo ng technology. Na-share ko lang because gusto ko lang i-share. Malay mo, may matutunan ka one day. Di ba? Sa Korea, they have the private internet. They don't use the www dot. They have their own. Ewan ko lang pero chismoso kasi ako. Yan ang sinasawag nilang private internet. One time, when there is an actor on the television screen, na-shock ako because as Filipino, we use Facebook. There, on Korea, they use another thing. Ito yung parang gagawa ka ng mag-create ka ng account mo for for the meantime. And then it was yun nga yung sinasabi ko It was like a private internet from the South Korea. Pag-create ka ng bagong account, and you will be able to enter their so-called world, social networking, SNS, over their so-called na ganito, and dun ka makikipag-usap live in the year 2000. 2000 yan. Makikipag-usap ka over the internet, kanilang internet, and they own it well. Parang ang nangyari kasi noon, magtatanong si actor, ano ba yung traditional product ng province ng Korea? Si actor kasi, hindi niya alam. Hindi niya alam ano yung product na pupuntahan ng nila, cast and crew. Hindi nila alam kung ano yung ipopromote nila over there. So, ginamit nila yung private internet nila, nag-access, nag-create siya ng kanyang account, and then, he enters the social networking. Hindi yan Facebook Hindi, Facebook. Ito yung pinakaunang SNS ng Korea. He has their world and he asked, ano nga bang pwede natin i-promote doon sa ganitong ganyan? Parang tangina, hindi ako pwedeng magsalita ng malakas sa inyo kasi nagpiplik yung nerve ng utak ko. And ako pang may kasalanan na. Well, anyway, na-share ko lang. He enters the world, he asks. Ganyan kasi ang social networking. Ito yung wala pang Facebook noong 2000 Napaisip ako bigla So wala pang Facebook. Ito yung the beginning ng Korea Iko-compare ako sa Pilipinas because we are the technologists. So he enters the world, nagtanong siya, sabi niya, I am Lingi and I would like to ask anong product ninyo sa ganong region? And someone replied immediately over the web. Ito yung sabi ko over their internet, nagtaka, are you really Lee Seung-gi? So laking tawa ng cast. Kasi ang sumunod na mga message noon, ikaw ba si Lee Seung-gi? Ikaw ba yung actor na maganyan? Ikaw ba si singer? Ikaw ba? Tapos parang niloloko mo lang kami over the internet. And the actor is shocked. So, ang sinireply niya, yes, I am Lee Seung-gi. Yan ang nangyari. Ikukumpara mo sa nangyayari ngayon sa atin, we are just the user. Ganyan sila ka-advan sa mundo ng teknolohiya. Yan ang Korea, pare ko. Yan ang elementary. Pinag-aral elementary. Believe na ako dun. Tangina, kung ako yung friend and I have the kids, siguro papalipat ko sa Korea. Tuturuan siyang gumawa ng radio, mag-manipulate ng frequency, gumawa ng mga gadget, gumawa ng phone. Doon na ako, migrate. Well, anyway, naituro ko lang siya dahil we are in the world of technology. Nandito tayo sa mundo ng teknolohiya. Back to the United States. Let us go back. Anong meron na pwede nating ipangtapat sa United States? Well, we have the year 2025, the Google. Kung hindi mo na itatanong, pare ko, ang Google dati is browser. Browser na para siyang Mozilla. Alam mo yung Mozilla? We have the Yahoo. We have the Yahoo, we have the Bing, we have the Coursera, we have the tawag na to Mozilla, Firefox. Now, we have the Google. Yan ngayon meron tayong Google I.O. Ito yung the latest company ng Google. Yay! Lahat ng researchers at developers nandun ng Amerikano. Kahit ako, taga Pilipinas, gusto kong mag-migrate para lang,
umattend ng Google I.O. and create products. Yan, ang Google I.O. Ano ba ang kasunod? Dahil nga, iba na, paunlad na ang Google. Nano ko lang siya because you are the technology. Kayo ang mag-aaral ng teknolohiya. Baka mamaya hindi mo naman alam. So, better listen na lang dito sa inaano. Kasi, tinuturuan na kita paano ang mundo ng technology. Yan, tayo, my friend. Kaya kung nagtataka ka, i-connect natin siya sa politics ngayon. Yung ginagawa ng mga tao sa palasyo, and they are on YouTube. And maybe one day they will ask, why? What is happening? Bakit alam nila ang gobyerno ng Pilipinas? And why are they doing? Diba? So, baka one time, magtaka sila. Bakit alam na nila ang mundo ng Pilipino? Because that is diba? Yan, tayo. We are only the gumagamit. Tayo yung mga gumagamit. And we do not own the internet. Even YouTube, kahit yung Google mo, kahit yung phone mo, hindi, sa atin yan. And nakakapagtaka because like, wala kayo lang sa ICC. And nagtataka kayo, bakit na-arresto si Tatay Digong without the approval of officers in the government? At ang sabi ko naman, tangina, para akong nasa mundo ng tan. Alam mo yung panahon ni Mario Bros, pare ko ay? Yan. Nag-aano lang ako sa profile. Portfolio ko. Well, anyway, yan ang mundo ng teknolohiya. Balik tayo sa mundo ng AT&T. Ay, internet. Ano ba ngayon ang mga data provider ng Amerika? AT&T, T-Mobile, we have the Starlink of Elon Musk. Yan sila. Magaling mag-manipulate ng frequencies at internet. Pabalik ba na pinapaalala natin yan? Starlink, AT&T, and T-Mobile. Yan ang mga data provider ng internet sa Amerika. Sa DICT naman, paulit-ulit na pinapaano ng previous administration na Secretary Ivan John Uy ang Radio Access Network. Ito yung frequency. At makikita mo yan sa buong Pilipinas. Pwede kang mag-tour ha. You will tour the entire Philippines. Makikita mo. Nakalatag yan sa buong Pilipinas. Makakakita ka ng mga cell sites, infrastructures na nagkikater ng frequency. At ano nga ba ang internet provider ng Pilipinas ngayon? Meron tayong PLDT. Diba? So, ano nga yung isa? Hindi ko na alam kung ano. Basta suki ako sa PLDT pero hindi ako nag-ano ng PLDT ha. Yan ang ating internet provider. Yan ang Pilipinas. Yan ang sa sa Korea. Alam ko, Daehanmingguk lang. Daehanmingguk. Yan ang Korea. Yan tayo, pare ko. Yan ang mundo ng information technology. Kaya kung kayo balak nyo magkalat sa internet and you like to express your own thought, kaya naman express your own mga sinasabi, ganyan. Well, you better know it well. Bakit ganyan ang mundo ng internet? Kasalukuyan namang in the previous 2025, super talino nga talaga ni President Bongbong Marcos because he let the Pentagon enter the Philippines. Ewan ko lang kung totoo yan ha o hindi kasi i-check ko pa yan sa mundo ng internet. At makailan nga lang din yung, you know how Starlink works? The owner of Starlink is Elon Musk. And he enters the Pentagon. Ito na yung tangina. Pinasok niya ang unang ARPANET. Ito yung World Wide Web. Ito yung internet na ginagawa natin. Ay, pinamumugan natin. Ito yung mundo ng internet world. And Starlink enters the Pentagon. So, ibig sabihin nun, tangina. GG na tayo na ito sa mundo ng technology. Ito yung it's game over. It is really game over.
Napaisip ako bigla because I am also kahit sa ganitong rug out na itsura ko, I also created a web page, a website. Yun nga lang, ang nangyari sa website ko, I added APIs. Alam mo yung API? Ito yung, may iba-iba kasing klase ng, ang ginamit ko sa API, ito yung Mapbox. Satellite imagery lang naman, pare ko. Ito yung satellite na imagery na, alam mo yung nasa taas ng himpapawid natin. We have the airplanes, wag muna. Ito yung zone, itong lupa. And ito yung airport, and it's levitating. Palipad siya ng palipad. Palipad siya sa himpapawid. And he reached the cloud. Ito na yung sky is clear. And we have the makikita mo siya over the night. You have 4 hovering dito. In fairness, pinapakyuhan ko sa gabi-gabi. Yan. They have a hovering thing on the sky, and it's like getting images over in the over the ground floor. Kinukuha niya yung live satellite imagery na nandito sa lupa. Yan naman ang teknolohiya natin, pare ko. At nakakashock lang because the most brilliant thinkers and doers in America just entered the Pentagon. And maybe lang, kasi nga nagtuturo tayo dito ng technology. We are in the technical world. Baka hindi pa maya, tangina, yung satellite na nasa taas, and they have the so-called, yung super camera, and they have the lens. Kasi kung ako mismo, meron akong site over the internet, and makikita ko yung lugar namin, like, updated siya every month. Walang takas sa akin yung lugar ko. I have the image of it from the sky. Kung yun, kaya ng isang Pinoy. What if ang Amerika i-update nila ng 1 minute ang image and videos? Ang putang ina, wala ka ng takas dun. Even if you're on the street, di ba? Super galing na ng teknolohiya ngayon. And you better think carefully kasi baka mamaya you are ito na yung wala kang takas. Kahit saan ka pumunta, whether you are in the Australia o kaya Taiwan, they will be able to capture you. Wala ka ng takas because that is how the technology works. They have the technology hovering sa taas. They have the satellite, they have the dishes, they have the towers. Super lakas, super generated ng frequency. Pare ko walang takas si Duterte nito. At doon sa mga naglakas sumubok gumawa ng krimen. Because they are watching us. Nandito tayo sa mundo ng information technology. Nandito na tayo sa mundo ng teknolohiya, pare ko. It is the magic of science and technology. Kung ako'y hamak na isang lupa lamang na may website na merong ginawang kabulastugan and walang pernor, because makikita ko na puro sa laman ng kahoy, ikaw pa kaya? Ganyan tayo sa mundo ng teknolohiya. Sinabi ko lang siya because hindi siya mere hypothesis. Ginawa ko na siya. Yung ni-ultima yung bahay namin, tangina, kahit nasa internet lang ako, gaganyan-ganyanin ko na lang siya. Even the street, ceiling nun, walang takas. Wala kang takas. What if ba kaya ang Pentagon, alam mo na, na-discuss na ko na siya nung pinakauna pa, ano pa kaya ang modernong arnet at internet? Kaya to those sa inyo na tangina naglalakas loob tapos ganito ganyan, you better know it well because hindi sa atin ang internet, hindi sa atin yung World Wide Web, on the YouTube, but on the Facebook, hindi sa atin ang Meta,
hindi sa atin ng TikTok, hindi sa atin ng Instagram. They own it well. At kung nagyayabang ka, kasi nga gusto mong ganito, ganyan, and you want to create something heinous crime, hindi pwede yan. No longer in the modern world. Yan. Tayo sa mundo ng teknolohiya. Na-share ko lang naman, kudos, dahil, ito yung napunta na ako sa field. Di na tayo mere on concept. Di na tayong nasa by the book. We already experienced the field. Yan tayo. Pare ko. Yan ang mundo ng teknolohiya. Mag-iyan ako dahil yan ang mundo ng internet. Yan ang World Wide Web. Yan ang sa teknolohiya natin. Na-share ko lang kung gusto mong mag-IT. Kagaya ng tatay mo, makina. Dahil yan ang naituro ko. And if you want to check the validity naman nung ginawa kong putangin ng web, no web, hindi website na merong API na nakuha na capture ng nag-hover satellite sa taas. You can check it. Pwede mo siyang i-drag. Pwede mong ganyan-ganyan, i-shift to ganyan, because that is how the technology works. And paano pa kaya? Paano pa kaya yung ano nga yan? Pentagon. P-E-N-T-A-G-O-N. Baka mamaya napad mo na yung si Iron Man. I-mix mo si Iron Man saka si tawag nun, si Mission Impossible. Saka kung ayaw mo panoorin mo yung 2 days and 1 night. 2 days and 1 night. No, Korea. Ito yung public government. Korea. And if you like another thing, makijoin ka na sa Japan. Because they are no longer yung tawag na midget sa mundo ng teknolohiya. Tayo, midget pa lang, mga pare ko. Sanglit lang, nag-flick yung ulo ko. It is the 3rd flick na nakapanghina. So, I'll have to, At yan lang naman ang mundo ng teknolohiya. Kung gusto mong pumasok sa mundo ng IT, and gusto mong malaman yung mga basic, matik na, check mo lang yan dyan sa YouTube channel ko. Well, yan tayo. I-end ko na to. Good luck sa inyo. Suking tigpamin na. Love you all. Bye-bye. Saka, eto na lang din. Ay, nako. Kasi nga, baka ikaw yung tipong kagadugo ko rin. Gusto mong gumaya sa lang. Well, anyway, i-share ko na lang. Ito yung experience ko sa frequency. Alam mo, it's a year na 2000. Ito yung wala tayong tipong globe, walang smart, walang talk and text dito. Wala tayong kagaya natin ngayon na maraming cell site o kaya IT infra. Ang meron sa atin, si Kaerne Baron. We have, you like the antenna, yung tipong kahit sino, alam yan ha. Ipapatas mo lang sa ipapaangat mo lang sa bahay mo. And the so-called, yung silver plate, na ganyan, nakaganyan lang yan ha. Daming silver nun. Daming silver. Tapos ganyan, no? Para siyang, ayun nga eh. Alam mo si Kaerne Baron? Yung the knowledge and walang power. You have antenna dati. Sasaksak mo lang yan sa likod ng CRT mo. So, ang mangyayari nun, you will have the signal of the television. Ito yung malupit. Kasi wala pang internet. But the point is, dahil kadugo kita, maybe one day magtataka, bakit nakikita ng ibang tao yung nasa, TV mo. Yan ang frequency. Pare ko nasa dugo natin yan. Ito yung tipo, you have the so-called magic of technology. And yan. Yung tipong nasa CRT mo, CRT yan, and then you have the Baron antenna over the barong-barong mong house.
and you are watching on it, the point is, tangina, kung naglalaro yung tawag na sinaunang console, meron yan ganyan, no? And you suck your so-called memory, and then ilalagay mo sa TV mo, ang mangyayari sa'yo lahat ng telebisyon. Sa lahat ng buong barangay, ang mangyayari sa TV nila, meron kang Super Mario Bros. Isang buong barangay, telebisyon ng barangay, meron Super Mario. Magtataka ang kapitbahay mo because why is it happening? At wag mo na lang sabihin dahil baka mapagkamalan kang alien. Mapapagkamalan kang alien because yung frequency ng TV mo mapupunta sa ibang telebisyon. Ikaw na yung naka-main screen ng frequency. Ang mangyayari nun, buong barangay na may CRT at saka magiging ikaw yung Prime Minister. You will become the Prime Minister. Yan. I-share ko lang kasi baka mag-evolve. Baka nga lang. Kasi nga, marami na tayong antenna. We have the IT infrastructure. Nakascatter na yan sa buong Pilipinas. Baka nga lang mag-evolve yung dugo mo. And you're like, ikaw na. You're the main screen. Diba? Kaya nun, bida ka. Ako, hindi ako bida. Ako yung nasa lamang. Nasa gilid-gilid. Isi-share ko lang because it is frequency. Yan. Ang frequency sa mundo ng information technology. May share ko lang. Internet tayo. We are the internet. Yan. Nasa mundo tayo ng information technology. Ito na nga yung internet ng Amerika. At na-share ko na yan sa'yo. So, just in case magtaka ka sa susunod mong buhay, bakit nasa sa'yo lahat ng television? Well, anyway, sabihin ko na lang, I don't really know what is happening in here. Oh. Yaan mo. Sino yan? Hindi ko alam. Pastor. Uli. Okay. Yaan mo. Wala akong pakin dyan. Okay. Yaan mo na eh. Ay, wala akong pakin dyan. May binibuild akong portfolio. Yan lang. Kung gusto mo, kung one day masashock ka kasi because galit sa yung kapitbahay mo, sabihin mo na lang, we are the line of mutants. Kaya naman, we are in the line of technology, science of information technology. Hindi tayong basic nursing, sabihin mo, may power si sir. Ito yung tangin na kahit yung cellphone ko magre-reflect sa iba. O kaya naman yung kasi pa-evolve na tayo ng pa-evolve. We are in the modern world. M-O-D-E-R-N. We are the modern world. So, baka pagdating ng araw, you have the smartwatch o kaya smart gadget, smart glasses. Mo-hijack mo yung phone nila. Tangina, hindi sa akin na data to. Bakit iba yung naka-display? Bakit Dayon? Dayon yung Sir, anong putang ina to? And sasabihin ko na lang, I don't know. Baka siguro may power tayo. P-O-W-E-R. Yan tayo. Nung kasi, year 2000, super galit lahat ng kapitbahay namin because lahat ng TV nagre-reflect sa kanila. At ang bukang bibig nila, sanyo na lahat ng bahay namin. Anang sabi ko, I don't know because we are the technologies. At ganyan maglaro ang frequency. Anyway, ngayon we have the internet na. So, baka pagdating ng araw, magtaka ka. I-explain ko lang sa'yo kung ano yung frequency because that is the modern technology. Pang-apat ko ng click to.
Ang unang flick ko sa akin, muntik akong naman. Pangalawa, uminit ang ulo ko. Pangatlo, ito na yun. Papikit ng papikit yung ano. Anyway, i-discuss ko lang siya. Just in case, because yan ang frequency war. Pagdating ng araw ha, baka huwag kang magtanong. Sabihin mo, ang ina, ang galing ni Lolo. Nagawa niya yun? Because, I don't know. Based on experience lamang, sa year 2000 na wala pang computer laptop, kaya naman PLDT o Smart o TNT o Globo dito. Kaya naman yung AT&T o T-Mobile, wala pang Starlink, NISA, in fairness ha. Kaya nga sabi ko, tangina, ba't kayo nagkalat ng cell site? Huli, walang huli. Walang makakatakas. Pag magtanong ka, bakit kayo ganito? And why is it? And how are they doing it? Well, because yun na nga, we are in the modern world. Papunta na tayo sa mundo na moderno. Na-discuss ko kasi I've been to it. Naranasan ko na. Ito yung panahon ni Baron Super Antenna. Walang dish, walang satellite, walang tangina. Pero in fairness, magre-reflect sa ibang bahay na TV. Yung tangina, mapapalapit sa iyo yung kapitbahay mo. Paano ninyo nagagawa yan? At ang masasabi ko lang, ewan, hindi ko alam. Pero nag-evolve siya ngayon ha. In fairness, alam ko na. Paano namin nagagawa to? Kasi ito na yung sabi kong papunta na tayo sa modernong panahon. Mapunta na tayo sa modern world. Na tayong pabalik sa putang inang nakaraan. We are all on the modern world. We have the Tesla na, have the Neuralink, the telepathy, alam mo yun. Yung ting-ning-ning-ning, ting-ning-ning-ning. And everyone is aware now of the eyes of the government. We have the internet. We have Elon Musk. Ay, napaano ako. We have Elon Musk. We have Meta founder, Facebook. We have Bill Gates. We have the ano ngayon? The rest in peace. The latter, Steve Jobs. The base, ano yan? Gumawa ng hardware. Diba? We have the brilliant thinkers. We have the pabago ng pabago. We have, ewan ko lang paano na, ano. Pero, just in case, gusto mong mag-information tech, binibigay ko na sa lahat. Lahat sa iyo. Yung mga alam ko. Kasi, we are the information technology. Baka magtaka ka pagdating ng araw, paano nila nagagawa ito? Well, ang masasabi ko lang, you are very, because I information technology. Yay! Clap your hands. O nga pala, nung previous seat ni Secretary Ivan Janoy, paulit-ulit nilang pinapaalala ano ang radio access network. Ito nga yung wireless frequency. Ito yung paano gumagana yung cellphone mo, how you talk to them, how you talk with like text messages, SMS, o kaya naman phone call, o kaya naman yung video chats. How are they doing it? Over sa Himpapawid. Diba? It's the wireless access. Right. Baka magtaka ka, one day, hindi na natin kailangan ng ganito, ganyan. Diba? We are just, hindi ko nasasabihin because hindi na yan siya pwede. It is no longer, sabi nga nila, something na, ano ba? Tinuro ko lang siya kasi tayo yung nasa mundo nga ng information technology. Ito yung experience ko noong year 2000, how our TVs were linked into entire barangays and they were so angry with us because yun nga, napapalitan eh. Alam mo yung TV, they have the focus in antenna and when we suck the console, suck the console and nilagyan namin ng memory. And we suck it no the back and we have the antenna. Ay, putang ina, nawala ang frequency ng lahat ng television sa barangay. At ang nangyari noon, yung TV namin ang naging main. I-share ko lang kasi baka magtaka ka.
Yan ang mundo ng teknolohiya, ang information technology. Kaya sa inyo, yung mga nagbabalak, alam mo na, nagbabalak sa inyo na biglang gumanyan-ganyan, diba? Huwag mo nang ipagtanong because yan ang doon ng information technology. Mag-e-end ako, naging 40 minutes lang siya na, alam mo yun, yap. Hindi. RAN. Yan lang naman ang naituro ni sa inyo. Good luck.